Next, sa part 7 na tayo. Bali na ipakita ko na sa iyo sa unang part yung mim, saka yung ha, at saka yung hamza, at saka yung kaf, at saka yung ain. Bali, maliban dito ay ito lang naman talaga yung kailangan na i-priority. Kasi maliban dito, yung mga yung sad, o di kaya ay dod, o di kaya ay ta, o di kaya ay za, ay madali lang naman kilalanin yan eh. At saka yung ain na yan, ay pakita ko na sa center at saka sa last. Bali, lahat ng itong mga tulok na may mga ganyan, 1, 2, 3, 4, 5, nun, o di kaya ay ta, o di kaya ay ba, ya, or sa. Lahat ng mga ganito, may tuldok. Kahit ano pang sign na makita mo yan, basta sa tuldok ka lang mababase. Maliban lang sa bilog na separate na ganyan, kasi ito ay ta. Ay talagang ganyan pa rin, yan pa rin siya. Ito ay ta marbuta. Bali, ganito. Lahat ng mga limang kambal na ito, sa tuldok ka lang babase. Basta makita mo lang na kahit ano pang sign, basta maliban sa bilog. Kasi kapag bilog na may tuldok, fa yan. O dalawang tuldok, basta bilog na isang tuldok o dalawang tuldok, yan ay fa. O di kaya ay qaf kapag dalawang tuldok. Pero maliban sa bilog at saka maliban sa ganyan. Kasi kapag ganyan ay tatlong tuldok, shin. Ang pinagkaiba ng sa at saka shin ay ang shin ay tingnan mo may ganyan. Itong sa ay wala. Ayan ang pinagkaiba. Bali maliban sa ganyan at saka bilog na may isang tuldok o dalawang tuldok, ay maliban doon ay kapag makita mo lang magbabase ka lang sa tuldok. Kapag isang tuldok nun, dalawang tuldok ta. Kapag isang tulog sa baba, ba. Dalawang tulog sa baba ay ya. Bali ganun yun, madali lang. Ang ta minsan kasi makita mo ganyan yung pagkalagay ng tuldok yan eh. Kaya hindi ko na ginawa ng video, sinali pinagsabay-sabay na natin ito kasi madali lang. Yung talagang kailangan unahin natin yung mim, ha, at saka ain. Ay pakita na. At saka itong tatlong kambal na ito ay kapag nakita natin sa magkasunod sila ng ha, kapag nagkasunod sila ng lam, ay doon na naipakita na natin. Bali ito, magsisimula na tayo. Unahin ko muna ito. Itong letrang alif, lam, alif at saka ha. Ito ay, basahin mo ito ng kapag ganyan na ito ay Allah. Allah. Hindi ala. Hindi siya ala. Allah. Allah. Ada beza tak? Huruf lam, nama pun lam, al, Allah. Rise up the tip of your tongue. Allah. قولوا جميعا الله. الله. Okay. اللهم تقبلنا. Allah. Bali, itong letrang ito ay kulay red. Lahat ng page na makikita mo sa Quran, paiba-iba ito kung basahin, depende sa kasama niya dito at kasama dito. Kaya minsan ang bawil niya ay ganyan. Minsan ang bawil niya ay ganyan. Minsan ganyan. Depende sa kasama niya. Halimbawa, ito ng sa Bismillah. Yan, dito yung bawil niya. Ba, sin, mim. Bali, yan. Next, sa Quran, kapag makita natin ang alif at saka lam na laging magkasama yan ha. Alif at saka lam na laging magkasama. Walang bawil. Ang alif, meron ka makitang sign na parang ganyan ba? Parang ganyan ba? Hindi masyadong maayos ba? Pero makita rin natin mamaya. Kapag ganyan, kapag walang bawil ang alif at saka lam magkasama, automatic na yan. Lagyan mo ng fatha ang gamitin ng bawil dito kapag basahin mo. Dito naman sa lam, depende kasi sa kasunod niya dito. Kapag ang kasunod ng letra dito, kapag ang sumunod sa lam ay wala siyang kasamang sadda, ay mayroon talaga yung makitang sukun dito. Kaya basahin mo ng al. Halimbawa ng al-kafirin. Al-kafirin. Kaf, lam, fa, ra, ya at saka nun. Al-kaf, magganyan lang bawil niyan. Al-kafirin. Al-kafirin. Bali, kapag ang letrang sumunod sa lam ay may kasamang sadda, ay mas
Wala kang makikitang sukun dyan. Buksan natin sa Quran mamaya. Bali, masasilid ang labiwan mo. Halimbawa, as-sama. Ito ay asin, mim, alif. Ito ay hamza. Bali, ganyan. May sadda. Bali, maiwan ang lam. As-sama. Bali, sample lang ito ha. Kahit saan mo makita, basta tingin mo. Kapag ang letrang sumunod sa lam ay may kasamang sadda, masasilid ang lam. Masasilid pa rin pati dito sa atras, masasilid pa rin pati alif kapag may kasama dito sa atras niya. Depende yan sa kasama niya. Bali, next. Sa Quran, kung magbabasa tayo, kung mag-i-stop tayo, halimbawa ito ay al-kafirin, huwag natin gamitin yung bawel dito sa last. Maliban na lang kung meron tayong makitang alif sa last niya, o di kaya ay wow, or ya, or itong tinatawag na aliful line. Ang aliful line ay nagiging ya na rin kapag may bawel. Kapag wala ay mad, nagiging mad. Sinabing mad ay patagalin. Bali, ito rin yung babantayan mo na kailangan din ulit-ulitin mo pa rin itong sabihin sa'yo. Sa Quran, kapag nagbabasa tayo sa Quran, kapag meron tayong makitang sumunod sa mga letra na itong alif or waw or ya or alifulay na wala silang bawel, ay ang gagawin mo sa letra na yun ay patadagalin mo ng konti kung basahin mo. Kapag ang kanilang babangay na letra ay letra na hindi sukun yung bawel at walang sadda, ay patatagalin mo. Halimbawa, ito ay qaf. May alif dito na walang bawel, ganyan yan. Ito ay lam. Ito ay basahin mo ng qala dahil may alif. Kung sabihin mo na qala, ay naiwan mo ang alif, kaya kailangan qala. Dahil ang letrang sumunod sa kanya ay walang sadda at hindi sukun. Bali, patagalin mo. Halimbawa, ito. Ang fa, kapag nakita mo sa Quran, ito yung makita mo yung fa na parang na ganyan. Sign niya, may dumikit sa kanina aliful line. Patagalin mo yan. Sabihin mo na fi. Kapag ang letrang susundan niya dito ay walang sadda at hindi sukun. Halimbawa, dal. Sabihin mo na fi. Ito ay ya. Nun. Ito yung bawi ng dal, ito fa, ito yung bawi niya. Bali, itong alipulay na dumikit sa kanya, walang bawi. Kaya patagalin dito, fi, di, nila. May kasama dito pero hindi ko na itutuloy. Bali, sabihin mo na, fi, di. Patagalin mo sa di kasi meron wow dito na walang bawel. Tapos, ang sinundan, ay hindi pala, may ya dito na walang bawel. Bali, ang sinundan niya ay letra na walang sadda at hindi sukun. Bali, magagamit mo itong patagalin. Kaya, fi dinillahi afwaja. Ganun yung halimbawa, ha? Basta. Kagaya lang ito, dito, halimbawa, itong as-sama. Itong mga ganyan ay huwag natin gamitin na. As-sama. Patagalin dito kasi may alif dito na walang bawel at itong sinundan ni letra ay walang sadda at hindi sukun. Halimbawa, itong fi na yan, ilagay natin dito sa as-sama. Ang mangyayari, itong tagal niya, itong alipulay na gamit patagalin mo, dahil bumangga siya ng letrang may sadda, ay hindi na bali ito kasi talagang silent na yan, dalawa na yan. Nagiging as-sama lang kapag wala itong fi. Bali kapag pinagsama mo ay iwan mo na yung alip na yan, automatic tanggalin mo na yan. Kaya ito kapag ganyan ay magiging pis-sama. Hindi mo na magagamit itong patagalin mo kapag babangga siya dito sa may sadda dahil lahat ng letrang may sadda, kagaya nito may sadda o di kaya ay sukun, ay masasilid ang lahat ng letra dito sa atras niya na walang bawel. Kaya ito yung itong sin na may sadda, ito yung letra sa atras niya na walang bawel, itong lam, itong alif at saka itong aliful line. Bali tatlo na yan ay masasilid na yan. Diretso ka na lang, fis-sama. Ganun yun ha. Halimbawa, dagdagan natin sa ito alif, ito ay alif, lam alif. Itong lam alif na yan ay may sukun dyan. Ito ay R. Ito ay dod. Ito ay al-ard. Bali kapag ilagay mo dito ang fi na yan dito ay magiging fil ard. Itong alif, ito yung bawel. Yan ang bawel ng dito may bawel pa yan dito. May kasama talaga yan dito pero hindi natin tutuloy. Bali ito ay magiging, ito ay lam alif ha, tapos ito yung alif niya, bali ito magiging fil ard. Hindi mo magagamit itong patagalin, fil ard.
itong lam ay sukun siya. Ayusin natin. Sukun siya, bali, ulitin ko ha. Lahat ng letrang sukulang bawal, hindi kaya may sada, ay masasalin ang lahat ng letra sa atras niya na walang bawal. Bali, ito yung letra sa atras niya na walang bawal. Ito yung sa atras ng letrang may sukun. Ay itong alif, at saka itong aliful line. Bali, iwan mo na yan. Kaya, fil ard. Ito ay fis sama. Ganyan yung mga halimbawa, ha. Bali, ito, buksan natin sa Quran. Ito na. Ito yung sinulat ko na fa. Ito yung aliful line. Kaya, ang binangga niya ay dahil na walang sada at hindi sukun. Kaya, fi dinillah. Itong dal ay sumunod din sa kanya ang ya na walang bawal, kaya magagamit mong patagalin dahil walang sadda dito at hindi sukun. Ito naman ang Allah, kaya fi dinillahi afwaja. Alif fa, waw, alif jim, afwaja. Patagalin dito sa wa kasi mayroong alif dito na walang bawal. Bali, afwaja. Bali, hanggang dito na kasi maraming minutes. Bali, tutuloy ko pa. May explanation pa dito pero sa next part na laman.